Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Isa sa mga sangkap upang magtagal ang isang relasyon ay ang maging tapat ka sa iyong iniibig. Tunay na nakakasira sa pagmamahalan kapag ang isa sa inyo ay nagawang magloko at magkaroon ng iba. Bakit nga ba? May mga taong nagagawang tumingin pa sa iba kahit meron na silang karelasyon. Sino nga ba ang totoong nagkulang? Ang nagloko o ang niloko? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon, ang totoo ay nitong mga huling buwan lamang ako napadpad sa inyong channel. At nawili na akong makinig sa mga istorya at sulat na inyong binabasa. Kaya nagbakasakali ako na magpadala ng letter sa inyo para i-share ang naging experience ko dati sa pag-ibig. Itago na lamang ako sa pangalang Gino. Bago ko pala simulan ang aking kwento ay gusto kong malaman ng lahat na hindi ako proud sa aking nagawa. Magiging honest lamang ako sa aking pagkukwento. Sisimulan ko ang aking kwento noong taong 2015. 26 years old na ako. Noong year na iyon, Papa Dudut, nagtatrabaho na ako bilang isang purchasing staff sa isang company. Galing ako sa may kayang pamilya, kaya hindi kami naobliga ng mga magulang namin na magbigay ng tulong sa kanila. Ang sinasahod ko sa aking trabaho ay akin lahat. Ako ang klase ng tao na ayaw na nagpapasakop sa ibang tao. Maliban na lamang sa trabaho kasi kailangan ko talagang sumunod sa utos ng mga nakakataas sa akin. Gusto ko'y malaya na nagagawa ang lahat ng gusto ko. Kaya naman, tuwing weekend ay nasa labas ako kasama ang mga kaibigan ko para pumunta sa mga bar, uminom at magpakasaya. Hindi ko akalain na sa pagpunta ko sa mga bar ay makikilala ko ang babaeng nagpatibok sa aking puso. That time, wala pa akong balak na pumasok sa isang seryosong relasyon kasi ini-enjoy ko pa ang pagiging single at alam ko na kapag nagkaroon ako ng girlfriend ay mababawasan na ang paglabas ko. May isang magandang babae sa kabilang table at puro babae sila, 3 sila. Napansin ko na panay ang tingin sa akin nung babae at nararamdaman ko kaagad na baka may gusto siya sa akin. Kaya naman nilakasan ko na ang loob ko na lapitan siya. Kasi nagandahan talaga ako sa kanya, Papa Dudut. Nagpakilala ako sa kanya at siya rin sa akin. Ang pangalan niya ay Janine. Matanda ako sa kanya ng 2 taon. At kinuha ko ang number niya at ibinigay naman niya yon sa akin. Doon na nagsimula ang lahat para sa aming dalawa ni Janine, Papa Dudut. Mula sa pagte-text at tawagan na halos araw-araw ay nanligaw ako sa kanya at agad naman niya akong sinagot. Kagaya ng isang tipikal na relasyon ay masaya naman kami ni Janine noong umpisa. Hindi ko naisip na magiging ganon kalalim ang pagmamahal ko sa kanya. Lang dini, mabait si Janine. Trabaho-bahay lamang siya. At noong nagkita kami sa bar ay sa pilitan pa siyang isinama ng kaibigan niya na may birthday. Pero kung wala raw okasyon ay hindi siya nagpupunta sa ganoong lugar. Wala siyang arte sa katawan. At mas lalo ko pang minahal si Janine nang sa apartment ko na siya tumira. Gusto ko kasi araw-araw kaming nakikita. Sobrang maasikaso si Janine. Bago ako pumasok ay nakahanda ng uniform ko. Mas nauna siyang gumising sa akin sa umaga
para magluto ng breakfast namin. Naging maayos at malinis din ang apartment ko nang dahil sa kanya. Kahit minsan ay sinasabi ko sa kanya na hindi na niya kailangan pang gawin yon, ay ginagawa niya pa rin. Aniya, gusto niya akong mapagsilbihan kasi mahal na mahal niya ako. Sana matagal pa tayong magsama, babe. Alam mo, ikaw lang ang babaeng gumagawa ng lahat ng ito sa akin. Thank you, sabi ko kay Janine habang kumakain kami ng dinner sa apartment. Wala kang dapat i-thank you sa akin kasi ginagawa ko lang ang dapat gawin ng isang girlfriend. Saka sana matagal. Gusto ko habang buhay na tayo, no? Tura naman ni Janine. Kinikilig ako ang natatawa kong sambit. Pero sana kahit anong problema ang dumating sa atin ay malalagpasan natin yon. Walang bibitaw ha, dugtong ko. Oo naman, basta isa lang ang ayoko, babe, ang sabi ni Janine. Ano yon? Tanong ko. Yung kapag niloko mo ako. Kapag nagkaroon ka ng ibang babae bukod sa akin, sagot pa ni Janine. Tinawanan ko ang sinabi na yon ni Janine, Papa Dudut. Ang sabi ko pa ay sobrang tanga ko na kapag naghanap pa ako ng iba dahil wife material siya. Ipinangako ko sa kanya na hindi mangyayari na magkakaroon ako ng ibang babae kasi sobrang kontento na ako sa kanya. Alam ko sa sarili ko na hindi na ako maghahanap ng iba kasi sobrang swerte ko na kay Janine. That time ay hindi ko nakikita ang sarili ko na ma-attract sa ibang babae. Pero totoo nga yata ang sinasabi ng iba na huwag kang magsasalita ng tapos kasi baka kainin mo rin sa huli. 2 years mahigit na ang relasyon namin ni Janine nang makaramdam ako ng boredom sa aming dalawa. Noong una ay okay naman ako sa mga ginagawa namin. Pero dumating ako sa point na parang nagsawa na ako. Sa routine namin ni Janine, nagde-date naman kami at nagpupunta sa ibang lugar para magbakasyon at makapag-bonding. Pero parang meron pa akong hinahanap na hindi ko alam kung ano. Naging chill na lamang kasi ang aming relationship at parang wala nang bago, Papa Dudut. Hindi ko pinaramdam kay Janine ang bagay na yon. Kapag magkasama kami ay ipinapakita ko na masaya ako. Hanggang isang araw ay nagpaalam si Janine sa akin na uuwi muna sa parents niya. Naglalambing daw kasi ang nanay niya na matagal na siyang hindi umuuwi sa kanila. Siyempre, dahil family niya yon, ay pinayagan ko siya. 1 linggo lang naman daw siyang mawawala at babalik din sa apartment. Hindi ko alam kung bakit. Natuwa pa ako. Kasi matagal na mawawala si Janine. Isang gabi bago ako matulog ay naisipan kong mag-install ng isang dating app sa cellphone ko. Ang bala ko ay may makachat lang kasi halos hindi kami nagkakachat ni Janine kasi kasama niya ang family niya. Alam kong bumabawi siya sa mga ito, sa mga oras na hindi niya nakasama ang kanyang pamilya. May isang babae akong nakachat, si Sandra. Maganda siya at same age kaming dalawa. Wala akong balak na kilalanin si Sandra ng husto, Papa Dudut. Sa akin ay hanggang chat lamang kami. Kasi meron akong girlfriend. Natulog na ako after ko makipag-chat kay Sandra. Tinanggal ko na rin ang dating app sa phone ko. Kasi uuwi na si Janine sa apartment next day. Kinabukasan ng umaga ay nagulat ako nang mag-friend request si Sandra sa Facebook ko. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang account ko. Kasi hindi ko naman ibinigay. In-accept ko si Sandra.
At nang i-chat ko siya kung paano niya nakita ang Facebook ko, ay sinabi niya na magaling daw siyang mag-stalk at para rin daw siyang detective. Profile picture ko noon, ang picture naming dalawa ni Janine. Kaya inamin ko noon na meron akong girlfriend. Ang sabi ni Sandra ay walang kaso yon sa kanya kasi nakikipagkaibigan lamang siya. Sa araw din na yon ay nag-aya si Sandra na mag-meet kaming dalawa. After work daw, kahit dinner lang. Medyo nag-alangan ako na makipagkita kay Sandra dahil kay Janine. Tapos ay nag-chat na din si Janine sa akin na nasa apartment na siya. Tumatawag pa siya para tanungin kung anong ulam ang gusto ko. Babe, hindi ako makakapag-dinner diyan. Nag-aya kasi yung katrabaho ko na manlilibre ng pizza after ng work. Pasensya ka na. Hindi na ako nakatanggi ang pagsisinungaling ko kay Janine. Ganun ba? Sige, okay lang babe. Matagal na rin kayong hindi lumalabas ng katrabaho mo. Magpa-deliver na lang ako ng dinner mamaya, sabi niya. Natuloy ang pagkikita namin ni Sandra, Papa Dudut. Sa mall kami nagkita at nagandahan ako sa kanya. Kumain kami at napag-usapan namin si Janine. Tinanong niya kung gaano na kami katagal at ipinakita ko pa sa kanya ang picture ni Janine. 10 PM na nang mag-decide kami na umuwi na. Pero may ibang plano pala si Sandra. Aniya ay tinatamad pa siyang umuwi kasi busog na busog siya. Gusto niya raw munang magpahinga at inaya niya ako sa isang motel na malapit. Ang katangahan ko ay sumama ako sa kanya at may nangyari sa amin doon. Don't worry, hindi ako manggugulo sa inyo ng girlfriend mo. Alam kong mahal mo siya at itong nangyari sa atin ay magiging sekreto lang, sabi ni Sandra bago kami naghiwalay. Parang ayoko nang umuwi noong gabing yon sa apartment. At hindi ko kayang harapin si Janine after ko makipagtalik sa ibang babae. Pero dahil sa magtataka si Janine kung hindi ako uuwi, ay umuwi pa rin ako. Pagdating ko sa apartment ay sinalubong ako ni Janine ng kiss at mahigpit na yakap. Sobrang na-miss kita babe, masayang wika ni Janine. Na-miss din kita, ang tagal mong nawala, matamlay kong turan. Bakit parang malungkot ka? Hindi ka naman yata masaya na umuwi na ako dito. Kunwari ay nagtatampo niyang sabi. Tinitigan ko ng matagal si Janine. Hindi ko maintindihan sa aking sarili kung bakit ko nagawang lokohin ang isang napakabuting girlfriend na kagaya niya. Babe, sorry, sabi ko. Bakit ka nagsusorry? Ang nagtatakang tanong ni Janine. Inuusig na ako ng konsensya ko. Noong sandaling yon, Papa Dudut. Gusto ko nang aminin sa girlfriend ko ang kasalanan ko sa kanya. Pero inunahan ako ng takot. Nahiwalayan niya ako kapag nalaman niya ang katotohanan. Kaya ang sinabi ko ay nagsorry ako kasi hindi kami sa bahay nag-dinner. Ang sabi ni Janine ay marami pa naman kaming chance para mag-dinner ng magkasabay at naiintindihan niya na kailangan ko rin na makipag-bonding sa mga katrabaho at kaibigan ko. Ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako makikipagkita pa kay Sandra. First and last na yon. Pero hindi ko napanindigan ang pangako ko na yon, Papa Dudut. Dahil ang una naming pagkikita ay nasundan pa ulit ng ilang beses. At ilang beses din may nangyari sa aming dalawa ni Sandra. Palagi naman niyang sinasabi na hindi siya maghahabol sa akin. At okay na siya sa ganoong setup dahil game na game siya pagdating sa kama. At hindi gano'n si Janine. Hinahanap-hanap ko na si Sandra. Aminado ako na mali ang ginagawa ko. Pero noong panahon na yon ay tawag ng laman
ang nasa utak ko. Saka confident ako na hindi yon malalaman ni Janine. Sa pagpasok ni Sandra sa buhay ko ay hindi ko napansin na naging cold na ako kay Janine. Hindi ko na na-appreciate ang effort at pag-aalaga niya sa akin. Madalas ay wala akong time sa kanya at ang oras na para sa kanya ay napunta na kay Sandra. Ang hindi ko alam ay matagal na palang napapansin ni Janine ang kakaiba sa kinikilos ko. Wala akong kaalam-alam na nag-iimbestiga na pala siya at nakita niya ang Facebook account ni Sandra. Palagi kasing nagla-like si Sandra sa mga post ko at nagkaroon si Janine ng hinala hanggang isang gabi ay nakahiga nakaoso na kaming dalawa at patulog na. Biglang sinabi ni Janine sa akin na i-check niya ang phone ko. Kinabahan ako ng matindi. Ikinatwiran ko na hindi naman siya ganon. Kaya bakit bigla niyang gustong i-check ang cellphone ko? Sabi ko pa, privacy ko yon. Kaya hindi niya dapat gawin yon. Pero nagpumilit si Janine at sinabi pa niya, hiwalayan niya ako kapag hindi ko ibinigay sa kanya ang cellphone ko. Wala na akong nagawa kundi ang ibigay kay Janine ang cellphone at hayaan siyang kalkalin yon. Doon na nakita ni Janine ang palitan namin ng chat ni Sandra at nakita niya rin ang mga sexy pictures na sinend ni Sandra sa akin at nagdasal na lamang ako na walang nakita si Janine na ebidensya na may nangyari sa amin ni Sandra. Galit na galit si Janine sa akin. Sinabi ko na walang nangyari sa amin ni Sandra at isang beses lang kami nagkita. Nakipaghiwalay si Janine sa akin at kahit gabing-gabi na ay umalis pa rin siya sa aking apartment, Papa Dudut. Bago po tayo magpatuloy, gusto naman pong i-remind ni Papa Dudut ang lahat ng ating mga listeners na huwag kalimutan na mag-subscribe sa Papa Dudut YouTube channel. Napansin ko po na majority po ng mga nakikinig ay hindi pa nakasubscribe. Malaking pasasalamat po sa lahat ng mga subscribers natin. Sa pagpapatuloy, sobrang nasaktan ako nang umalis si Janine. Hindi ko alam kung bakit ko nagawang magloko. Kaya pinilit kong ayusin ang lahat. Ginawa ko ang lahat para makipagbalikan kay Janine. Hindi ko siya tinigilan. Kinausap ko ang parents niya, ang mga kaibigan niya. Hanggang sa naging magkaibigan na kami ulit, inamin ko sa kanya ang lahat ng kasalanan ko at humingi ako ng tawad ng paulit-ulit. Sinabi ko na handa akong magbago at hindi ko na uulitin ang nagawa ko. Matagal bago ako pinatawad ni Janine. Pero sa wakas ay naging kami ulit. Mas naging maingat ako sa mga kilos ko at mas naging open ako sa kanya. Pero alam kong may trauma pa rin siya sa ginawa ko. May mga pagkakataon na bigla na lamang siyang umiiyak at ang sabi niya, naaalala niya raw ang sakit na ibinigay ko sa kanya. Kaya nagsumikap ako na ibalik ang tiwala niya. Araw-araw ay binibigyan ko siya ng bulaklak. Parang nanliligaw ulit ako sa kanya. Ginawa ko ang lahat para maramdaman niya na siya lang ang mahal ko. Pero parang may kulang pa rin. At hindi ko alam kung ano pa ang gagawin ko. Habang tumatagal ay mas lalong naging mahigpit si Janine sa akin. Palagi niya akong tinatawagan para tanungin kung nasaan ako, kung sino ang kasama ko, kung ano ang ginagawa ko. Nakakapagod at nakakainis ang ganoon para sa akin. Pero naiintindihan ko kung bakit naging ganon si Janine. Dahil sa ginawa ko sa kanya, nagkaroon na siya ng trust issue sa akin
May mga pagkakataon pa na nagtatalo na kami. Kasi nagdududa siya sa akin nang walang basehan. Naging matyaga ako kay Janine kasi alam ko na naging ganon siya dahil sa ginawa ko sa kanya. Ang buong akala ko ay tapos na ang chapter ng buhay ko kay Sandra. Pero hindi pa pala, Papa Dudut. Habang kumakain kami ni Janine sa labas ay may isang number na tumatawag sa phone ko. Nakapatong sa table ang cellphone ko kaya nakita yon ni Janine. Ilang beses na tumatawag yung number pero hindi ko sinasagot. Bakit ayaw mong sagutin? Kanina pang tumatawag yan, tanong ni Janine. Hayaan mo yan, baka sa trabaho lang yan. Oras natin tong dalawa. Kaya ayoko nang istorbo, ang nakangiti kong sagot. Muling tumawag yung number at nagulat ako nang biglang kinuha ni Janine ang cellphone ko at siya ang sumagot. Nag-hello siya at tinanong kung sino ang tumatawag at nang ibalik niya ang cellphone ko sa table ay hindi na maganda ang timpla niya. Matalim ang mga mata niya sa akin. Tinanong ko kung sino yung tumatawag sa akin. Pero hindi niya sinabi sa akin, Papa Dudut. Kahit na hindi pa kami tapos na kumain ay nag-aya na siya. Dahil sa alam kong galit si Janine ay pumayag na ako na umuwi kaming dalawa. Kasi baka sa restaurant pa siya sumabog at ayokong mangyari yon. Kasi nakakahiya sa ibang tao na nandoon. Pagdating sa apartment ay doon na sinabi ni Janine sa akin na si Sandra ang tumawag sa kanya. Nagpakilala pa raw ito sa kanya na parang proud na proud pa. Ang akala ko ba, hindi na kayo nag-uusap? Nang kabit mo, umiiyak at galit na tanong ni Janine. Hindi na matagal na. Saka, hindi ko siya kabit. Dahil wala kaming relasyon. Hindi ko alam kung bakit tinatawagan pa niya ako. Katwiran ko. Hindi naman siya tatawag kung hindi mo pa siya kinakausap. Bakit? Magkikita na naman ba kayo? Akusa ni Janine. Ipinaliwanag ko kay Janine na matagal ko nang tinigilan si Sandra. Kung tumawag man ito sa akin, ay wala na akong kontrol tungkol sa bagay na yon. Sinabi ko rin kay Janine na hindi ko na siya lolokohin. Rawit na hindi na nagsasalita pa si Janine, ay alam ko na meron pa rin siyang pagdududa sa akin. Alam ko sa sarili ko na hindi na talaga ako nakikipagkita at nakikipag-usap pa kay Sandra. Dahil ayoko nang maulit yung nangyari na nasaktan ko si Janine. Para sa peace of mind ni Janine ay nagpalit ako ng number. Maging ang password ng Facebook ko ay ibinigay ko na rin sa kanya para ma-open niya yon anumang oras na gusto niya. Talagang gusto kong maibalik ang tiwala ni Janine sa akin para maging maayos na ulit ang aming pagsasama. Wala akong ibang gustong mangyari kundi ang mawala ang pagdududa ni Janine sa akin, Papa Dudut. Lahat na yata ay ginawa ko para maibalik ang trust ni Janine sa akin. Pero totoo nga yata na kapag ang tiwala ay nasira ay mahirap nang ibalik. Ganun pa man ay naging matyaga pa rin ako kay Janine. Iniintindi ko siya kapag nagdududa siya sa akin at pinaparamdam ko sa kanya na siya lang ang babaeng mahal ko at hindi ko na ulit siya sasaktan. Sa paglipas ng mga araw ay mas lalong naging matindi ang pagdududa at pagiging paranoid ni Janine. Kagaya na lamang ng magaya ang mga katrabaho ko na magpunta sa Puerto Galera dahil long weekend. Nagpaalam ako kay Janine pero ayaw niya akong payagan. Baka raw sali ang kasama ko at hindi ang mga katrabaho ko. Ipinakita ko sa kanya ang chat ng mga katrabaho ko pero ayaw niya pa rin pumayag at
Baka raw kasama ko si Sandra. Kung gusto mo, sumama ka sa akin para maniwala ka na wala doon si Sandra. Ang sabi ko kay Janine, okay, sasama ako sa iyo. Wala akong tiwala. Sa bakasyon na yan wika ni Janine. Mabuti naman at pumayag ang mga katrabaho ko na isama ko si Janine sa bakasyon namin. Ginawa ko yon para sa peace of mind ni Janine. Sa Puerto Galera ay nagkaroon pa kami ng pag-aaway ni Janine, Papa Dudut. Nakaupo lamang kami noon sa buhanginan habang nakaharap sa dagat. Pinag-uusapan namin ang mga plano namin sa aming future. At syempre, kasama na roon ang kasal. At kung ilan ang magiging anak. Sobrang perfect na ng moment na iyon. Ang bigla kong mapansin na tahimik na si Janine. At nang tingnan ko ay masaya ang tingin niya sa akin. Tinanong ko si Janine kung okay lang ba siya o baka nagugutom siya. Pero bigla niya akong sinampal ng malakas sa pisngi. Nagulat ako sa ginawa niya sa akin, Papa Dudut. Bakit mo ako sinampal? Ano bang nangyari sa'yo? Nagtatakang tanong ko. Talagang kahit kasama mo ako ay umiiral ang pagiging babaero mo, Gino. Sa harapan ko pa talaga. Akala mo yata hindi ko napapansin na kanina ka pang tingin ng tingin doon sa babae na naka-swimsuit sa harapan natin. Galit na wika pa ni Janine. Tumingin ako sa harapan at may nakita nga akong babae na nag-swimming. Ang totoo ay sa dagat ako nakatingin noong una. At kung hindi pa sinabi ni Janine na may babae roon, ay hindi ko pa mapapansin. Akala yata ni Janine ay yung babae ang tinitignan ko, Papa Dudut. Hindi ako sa kanya nakatingin, kundi sa dagat. Ano ka ba naman, babe? Turan ko. Huwag ka nang magpalusot pa dyan, Gino. Siguro, kung hindi mo ko kasama rito, baka nilapitan mo na yan. At nagpakilala ka pa hanggang ngayon. Hindi ka pa rin nagbabago. Okay sanang bakasyon na to pero nawala na ako ng gana. Uuwi na lang ako, wika pa ni Janine. Tinutuon ni Janine ang sinabi niyang uuwi na siya. Nag-impake siya ng mga gamit dahil sa hindi ko siya pwedeng pabayaan na umalis ng mag-isa. Ay sinabi ko sa kanya na sasama ako sa kanya. Pero ayaw niya. Magstay na lang daw ako at galit pa rin siya sa akin. Wala na akong nagawa kundi ang hayaan siya na umalis ng mag-isa. Sinabi ko na lamang sa mga katrabaho ko na kailangan nang umalis ng girlfriend ko dahil nagkaroon ng emergency sa pamilya nito. At naiintindihan naman yon ng mga kasama ko. Hindi ko na tuloy alam kung saan ako lulugar kay Janine. Kahit wala akong gawin na mali ay nagagalit pa rin siya sa akin. Pero palagi kong iniisip ang trauma na naibigay ko sa kanya. Kaya gano'n na lamang siyang magduda sa akin. Hindi ko tuloy na enjoy ng sobra ang bakasyon na yon, Papa Dudut. Iniisip ko kasi si Janine. Sinusubukan ko siyang tawagan pero hindi naman siya sumasagot. Nang makabalik ako ng apartment ay naabutan ko roon si Janine at humingi ako ng sorry sa kanya. Kahit na wala akong kasalanan. Ako na ang nagpakumbaba dahil alam ko na kasalanan ko ang lahat. Kung hindi sana ako nag-cheat sa kanya ng isang beses ay hindi kami hahantong sa ganon. Nasira-sira na ang tiwala niya sa akin. Pagsapit ng gabi ay mag-isa akong lumabas at uminom. Lasing na lasing ako nang makauwi ako sa apartment. Gising pa noon si Janine at kinausap ko siya. Pero hindi siya umiimik. Hindi ako iyakin na tao.
Pero sa pagkakataon na iyon ay umiyak talaga ako, Papa Dudut. Umiyak akong humihingi ng tawad sa kanya sa nagawa kong panloloko sa kanya. Humiling ako na sana ay hayaan niya akong patunayan na nagbago na ako. Sa nakita ko kasing resulta ng panloloko ko ay natakot na ako na tuluyang mawala pa si Janine. Hindi ko kakayanin yon, Papa Dudut, dahil mahal na mahal ko siya. Sana ganon kadaling kalimutan ang lahat, Gino. Pero hindi mo alam ang naging epekto sa akin ng panloloko mo. Kada galaw mo o kapag hindi tayo magkasama, feeling ko ay may ginagawa kang palaging kalokohan. Ang sabi pa ni Janine, nagbago na babe, sana naman ay nakikita mo yon. Ano pa ba ang dapat mong maramdaman? Ano pa ba ang dapat kong gawin para magtiwala ka ulit sa akin? Umiiyak kong tanong. Hindi ko alam. Matulog ka na. Lasing ka na. Ang sabi pa ni Janine. Nagbago na talaga ako babe. Maniwala ka naman sa akin. Hindi ko na ulit gagawin na lokohin ka. Kasi ayoko nang masaktan ka pa ng dahil sa akin. Ang sabi ko sa kanya. Ayoko nang makipag-usap sa iyo. Lasing ka. Kung hindi ka pa matutulog, ako ang matutulog, ang sabi niya. Sabay talikod at pasok sa aming kwarto. Naging cold na si Janine simula ng araw na yon. Halos hindi na niya ako kinakausap kapag nasa apartment kaming dalawa. Bagaman at ginagawa pa rin niya ang mga ginagawa niyang pag-aasikaso sa akin. Alam ko, nagbago na siya. Siyempre, ang sarili ko ang sinisisi ko. Inisip ko pa na baka nga iyon ang karma ko sa nagawa kong panloloko. Kung pwede ko nga lang ibalik ang nakaraan, ay ginawa ko na. Hindi na sana ako nakipagkita kay Sandra. Hindi ko na sana ginawang mag-install ng dating app habang hindi ko kasama noon si Janine. Lahat ng sisi ay sinalo ko, Papa Dudut. Kahit nahihirapan ako sa panlalamig ni Janine sa akin, ay tiniis ko yon. Wala akong karapatan na magreklamo kasi ako ang nagdala sa amin ng sitwasyon na yon. Pero palagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako susuko. Hindi ako titigil hanggat hindi ko na ibabalik ang tiwala ni Janine sa akin. Nagpatuloy ako sa pagsuyo sa kanya, Papa Dudut. At palagi akong nag-update. Kahit nasa trabaho ako, ay sinesend ko rin sa kanya ang picture ng mga kasama ko. Kapag lumalabas ako, para alam niya na hindi ako kasama ni Sandra o kung sino mang babae. That time, wala na akong ibang babaeng nakikita na pakakasalan ko at makakasama hanggang sa pagtanda, kundi si Janine lang. Siya na ang gusto kong maging ina ng aking magiging mga anak. Pero talagang matigas ang puso ni Janine sa akin, Papa Dudut. Kahit na anong gawin ko ay parang wala ng silbi. Palagi pa rin siyang nagdududa sa akin. Kapag may lakad ako ay palagi niyang sinasabi na baka makikipagkita ako kay Sandra o baka raw may bago na naman akong babae. Kapag gano ay ipinapakita ko sa kanya ang cellphone ko at hinahayaan ko siyang tingnan ang lahat ng gusto niyang tingnan doon, Papa Dudut. Sa tuwing chinecheck ni Janine ang cellphone ko ay wala naman siyang nakikitang kaduda-duda, Papa Dudut. Pero kahit na ganon ay may duda pa rin siya sa akin. Pwede raw na meron pa akong isang cellphone na tinatago. Tapos nandoon lahat ng kalokohan ko. O kaya ay may iba akong Facebook account na ginagamit para sa mga babae ko. Pwede rin daw
na magaling lang talaga akong magtago. Sabi nga ng isang nag-viral na tao, ang aking konsensya ay clear. Saksi po ang Diyos. Hindi ko na niloloko si Janine. Si Sandra na ang naging huling babae ko at hindi na rin ako nakipag-usap pa sa kanya kahit kailan. Kasi ayoko nang saktan ang babaeng mahal ko. Hindi ko na kayang makita na umiiyak si Janine dahil sa katarantaduhan ko. Saka nung umalis si Janine sa apartment ay halos mabaliw ako. Natakot ako na baka hindi na siya bumalik at tuluyan na siyang mawala sa buhay ko. Hindi yun dahil sa pag-aasikaso niya sa akin, kundi sa isang dahilan na hindi ko maipaliwanag. Kaya na-realize ko na mahal ko talaga si Janine. Alam ko na, hindi katwiran na ako'y pumatol sa ibang babae. Walang valid na rason para mag-cheat ka sa partner mo. Pero talagang gusto kong maramdaman ni Janine na nagbago na ako. Isang araw habang nasa apartment, kaming dalawa ni Janine ay tinanong ko siya kung mahal pa ba niya ako. Kung hindi na kita mahal, wala na ako rito sa apartment mo, Gino. Sagot niya. Bakit hanggang ngayon ay hindi mo pa rin mapatawad ang mga nagawa ko? Hindi ka pa rin naniniwala na hindi kita lolokohin? Tanong ko pa sa kanya. Ano bang tingin mo sa ginawa mong panloloko? Isang sugat na after lagyan mo ng gamot ay mawawala na ang sakit. Na pagkatapos ng ilang weeks ay magaling na? Hindi gano'n yun, Gino. Sana bago mo naisip na gawin ang ginawa mo ay naisip mo kung ano ang magiging epekto noon sa akin. Ang naluluhang sagot sa akin ni Janine. Sa sinabi niyang yon ni Janine ay mas lalo akong nakaramdam ng guilt sa aking sarili, Papa Dudut. Doon ko na-realize na magiging matagal pa o baka nga habang buhay na ang galit ni Janine sa akin. Hindi ko naman gustong ganun kami. At ang gusto ko na lang ay maging masaya kaming dalawa. Sumagi na rin sa utak ko ang makipaghiwalay kay Janine. Kasi baka hindi na talaga bumalik ang tiwala niya sa akin. Pero malaking bahagi ng isip at puso ko ang nagsasabi na huwag mong gawin yon at huwag kang mawala ng pag-asa na magiging okay pa ang lahat sa pagitan namin ni Janine. Kaya kahit nasasaktan ako sa trato ni Janine sa akin ay kumakapit pa rin ako. Saka deserve ko rin naman yon bilang kapalit ng ginawa ko kay Janine. Mansari namin ni Janine ang araw na iyon. Kaya gusto ko siyang i-surprise. Nag-undergo ng mga katrabaho ko na lumabas. Pagkatapos ng work ay hindi ako sumama sa kanila. At sinabi ko na may date kami ng girlfriend ko. Nagpa-reserve ako ng dinner for two sa isang medyo high class na restaurant. Bumili ako ng bulaklak. At nang malapit na ang oras ng out ni Janine sa trabaho ay pumunta na ako sa harapan ng pinagtatrabahuhan niya. Siguro'y halos kalahating oras din akong naghintay. Nang makita ko si Janine na lumalabas na mag-isa, ang akala ko ay maglalakad siya papunta sa sakayan ng jeep. Pero nilapitan niya ang isang lalaking matangkad na nakasandal sa isang kotse. Nagkamustahan silang dalawa at nag-kiss pa sa lips. Pagkatapos ay sumakay na silang dalawa sa kotse at umalis na. Napatulala ako at hindi nakagalaw sa aking mga nakita, Papa Dudut. Parang sumikip ang dibdib ko at pakiramdam ko ay paulit-ulit akong sinasaksak ng kutsilyo sa buong katawan ko. Gusto kong umiyak pero pinigilan ko. Kasi marami ng tao. Malinaw kasi na may ibang lalaki si Janine
at mukhang masigit ang lalaking yon kesa sa akin. Itinapon ko ang bulaklak sa basurahan. Pinakancel ko ang reservation sa restaurant at umuwi ako sa apartment na lugmok. Doon ay umiyak ako ng umiyak kasi talagang nasaktan ako sa aking mga nakita, Papa Dudut. Nasabi ko pa sa sarili ko, ganun pala kasakit ang ginawa ko kay Janine. Mas lalo ko tuloy siyang naiintindihan. Sobrang sakit pala kapag nakita mo na masaya sa ibang tao ang babaeng mahal mo. Parang gusto ko na lamang mamatay. Noong time na yon, Papa Dudut, tinawagan ko si Janine pero hindi siya sumasagot. Maya-maya ay nagchat siya na late na siyang makakauwi. Birthday daw kasi ng isa niyang kaibigan at nasa labas sila at baka mag-inom. Ang sabi ko ay mag-enjoy siya at mag-ingat. I love you ako sa kanya sa chat pero hindi na siya nag-reply pa. Hindi ko sinabi sa kanya na nakita ko siya na sumakay ng kotse kasama ang isang lalaki. Ewan ko. Pero mas gusto ko pang hindi niya malaman na alam ko na. At baka bigla siyang mag-decide na iwanan ako. At ayoko mangyari yon, Papa Dudut. Habang hinihintay ko si Janine ay kung ano-anong mga tumatakbo sa utak ko. Na-imagine ko na sobrang saya ni Janine kasama ang lalaking yon. Baka nga nagmotel pa sila at may kung anong ginawa. Paano kung mahal na pala ni Janine ang lalaking yon? Tapos ay iwanan niya ako. Posible yon, lalo na kung wala ng tiwala si Janine sa akin. Naiintindihan ko siya kung bakit siya naghanap ng iba. Kasi baka gumaganti siya sa akin. Yun na siguro ang pinakamatinding karma sa buong buhay ko, Papa Dudut. Madaling araw na nang umuwi sa apartment si Janine at pasuray-suray siya. Kaya alam ko nalasing siya. Nang binati ko siya ng happy mansari ay tinawanan lamang niya ako at dumiretso na siya sa kwarto at humiga. Babe, masaya ka pa ba sa akin? Mahal mo pa ba ako? May iba ka na ba? Kaya ang cold mo na sa akin? Ang malungkot kong tanong kay Janine. Pwede ba, Gino? Huwag mo akong umpisahan sa mga kadramahan mo. Saka cold ako sa'yo. Kasi gago ka. Kasi niloko mo ako. Huwag mo akong itutulad sa'yo na isang manloloko. Pagas na sagot ni Janine at sinabi niyang matutulog na siya. Mas lalo akong nalungkot sa sagot ni Janine. Hinayaan ko siyang matulog at baka kapag okay na siya at hindi na siya lasing ay saka ko siya kakausapin ng masinsinan. Siguro ay oras na rin para palayain ko siya at hayaan na sumaya sa ibang tao, Papa Dudut. Deserve naman yon ni Janine matapos ang ginawa ko sa kanya. Kailangan ko na sigurong tanggapin na hindi na kami babalik sa dating kami. Yung masaya at nagmamahalan lang. Pero hindi pa rin ako makatulog noon, Papa Dudut. At napansin ko na panay ang tunog ng cellphone ni Janine. At nang tingnan ko ay may mga chat na sunod-sunod na dumating doon. Alam ko na maling makialam ng cellphone ng ibang tao nang walang permiso ng may-ari. Pero noong time na iyon ay tinalo ako ng curiosity ko. Kinuha ko ang cellphone ni Janine. Na-unlock ko yon nang ilagay ko ang fingerprint niya sa cellphone. Habang tulog at lasing siya, nang ma-open ko ang cellphone ni Janine ay doon ko nabasa ang chat niya sa lalaki. At nalaman ko na nagpunta sila sa isang motel. Kakaunti pa lang ang palitan nila ng chat
Kaya alam ko na bago pa lang sila magkakilala. Pero hindi pa yon ang gumimbal sa akin. May 2 dating app na naka-install sa phone ni Janine. At nang tingnan ko ang mga chat niya roon ay nalaman ko na matagal na palang nakikipagkita si Janine sa iba't ibang lalaki. Kahit bago ko pa makilala si Janine ay may mga na-meet na siyang lalaki. At base sa palitan nila ng mga chat ay hindi lang sila nagkikita, kundi meron pang nangyayari sa kanila. Pakiramdam ko ay pinagbagsakan ako ng langit at lupa sa aking nadiskubre. Kung ganon ay mas naunang nag-cheat si Janine sa akin at hindi ko yon nalaman kasi mas magaling siyang magtago kesa sa akin. Doon ako parang binuhusan ng malamig na tubig at na-realize ko na wala na ng patutunguhan ang relasyon naming dalawa. Kasi hanggang sa time na yon ay nagloloko pa rin si Janine. Hindi ko sinabi na tama ang ginawa kong pag-cheat, pero malinaw sa akin na mas malaki ang kamalian ni Janine kesa sa akin. Kahit may pasok ako sa araw na yon ay hindi na ako pumasok sa trabaho. Hinintay kong magising si Janine at nang magising siya at pumunta sa kusina kung saan naroon ako ay doon ko na sinabi ang gusto kong sabihin sa kanya. Janine, alam ko na hindi na maibabalik ang tiwala mo sa akin. Mahirap at masakit para sa akin ang desisyon na ito. Pero mas makakabuti kung maghiwalay na lang tayong dalawa. Mag-break na tayo. Gusto ko na makahanap ka ng tamang lalaki para sa'yo na hindi ka lolokohin, ang naiiyak kong sabi sa kanya. Okay, kung yan ang gusto mo. Sige, mag-break na lang tayo, Gino. Pasabi-sabi ka pa na gusto mong mahanap ang tamang lalaki sa akin. Ang sabihin mo, may ibang babae ka na. Kaya ang lakas ng loob mong makipaghiwalay sa akin ang akusa ni Janine. Kahit sa kahuli-hulihang sandali ay hindi ko maintindihan kung paanong nagagawa ni Janine na umiyak at sabihin na nasasaktan siya sa ginawa ko. Gayong siya naman pala ang mas naunang nag-cheat sa aming dalawa. Siguro nga'y mas mahusay siyang cheater kesa sa akin. Nagloko rin siya pero hindi ko nga lang nahuli kaagad. Noong araw din na yon ay umalis na si Janine. Dala lahat ng gamit niya. Masakit para sa akin ang nangyari. Pero para sa akin ay yon ang tamang bagay na gawin naming dalawa. Ang maghiwalay na ng landas. Hindi na masaya si Janine sa akin noon pa man. Dahil kung masaya siya, sana'y hindi na siya nakipagkita pa sa iba't ibang lalaki. Nagawa akong mag-cheat sa kanya ng 1 beses. Kaya talagang magiging toxic na ang aming relasyon dahil sa wala na siyang tiwala sa akin. Hindi ko pinaalam kay Janine na alam ko na ang panloloko niya. Sa dahilang kahit papaano ay ayokong maramdaman niya ang nararamdaman kong pagsisisi. Okay lang na ako na lang ang lumabas na masama. At dahilan ng aming breakup, kahit papaano ay mahal ko pa rin siya. Noong time na iyon, upang makamove on, ay binablock ko na si Janine sa lahat ng aking social media account. Alam ko kasi na hindi ko mapipigilang i-check ang social media niya para alamin kung ano na ang nangyayari sa buhay niya. At masasaktan lang din ako kapag nalaman ko na meron na siyang iba o ipinalit sa akin. Ngayon naman ay nakamove on ako kay Janine. Hindi na ako nakarinig pa ng balita sa kanya
after naming mag-break. Pero sana ay nagbago na siya. Kagaya ng pagbabago ko, Papa Dudut. Ngayon ay meron na akong girlfriend at 2 years na ang aming relationship. Natuto na ako sa mga nangyari sa past. Kaya hindi na ako nagloloko at hindi na rin ako natutokso na makipagkita sa ibang babae. Hindi man perpekto ang girlfriend ko, pero hindi yon ang dahilan para magloko ako. At sana ang babaeng mahal ko ngayon ay ang makasama ko na sa panghabang buhay. Hanggang dito na lamang ang aking sulat, Papa Dudut. Gusto ko lang din sabihin sa mga tao na nag-iisip na mag-cheat sa partner nila. Huwag nilang subukang gawin dahil paniguradong hindi nila magugustuhan ang ganti ng karma. Lubos na gumagalang, Ginoo.